Sa Day 12 ng impeachment trial, sinabi ng state auditor na si Roderick Wamil na hindi compliant ang third quarter accomplishment report ng opisina ni Vice President Sara Duterte para sa paggamit ng confidential funds noong 2023. Magbabalita si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, ano yung mga naging batayan ni Wamil para sabihin ngang hindi compliant ang OVP sa paggamit ng confidential funds noong 2023? Cheryl, yan yung Joint Circular 2015-01 na nakalagay doon yung allowable o yung pinapayagang gastusin o confidential expenses. Pero limitado lang ito sa surveillance at information gathering ng mga aktibidad. Relevant ito sa national security, peace and order, at maging general aid, regular office supplies at equipment purchases, hindi ito kasama. Kaya naman, noong sinilip maging kanina itong accomplishment reports, yung lumalabas na may probisyon ng medical at food aid na 42 million pesos, may 10 million pa na payment para sa incentives o kaya naman daw ay traveling relative to confidential operations, wala itong mga resibo at attachments. Nakita nila na ito ay hindi pasok doon sa enumerate o listahan nga doon sa joint circular. Kaya ito naman daw ay hindi dapat sinacharge sa confidential fund ng ahensya o dito sa kaso na ito ang Office of the Vice President. At yun, may isa pa, may mga nakalagay din daw doon na payment of rewards. Yun nga lang, wala naman daw sinabmit na documenting na dokumento na nagpapatunay o nagpapakita na mayroong success batay doon sa impormasyong nakuha nila o sa binayaran nilang informant. Maging sa pagsilip din naman nila kanina sa confidential funds naman ng DepEd, nakita nila na may lumalabas din na yung 37.5 million pesos na fixed amount per quarter ay ginagamit pero wala pang napapatunayan na dokumento, ebidensya na yung activities na may kinalaman dito ay tunay na pinaggastusan ng DepEd. Kabilang na rin dyan, halimbawa, yung isang nakalagay na counterinsurgency program nila na nag-amount sa 9.3 million pesos, wala ring nakalagay na pinaka-specific na aktibidad na may kinalaman dito at hindi raw ito nakamatch doon sa physical na target ng confidential activity. Yung isa pa, yung programa para naman daw ma-eliminate, ma-reduce yung recruitment ng teachers at learners ng mga komunista o mga leftist na grupo, 9 million pesos sa unang quarter, 9.3 million pesos pangalang quarter ng taon, 9.2 million pesos sa ikatlong quarter ng taon. Wala rin itong enough na dokumento. Pati yung programa naman or activity na kinokonduct na abuse prevention daw ng DepEd at control sa mga paaralan, 10 million pesos sa unang quarter, 10.75 million pesos sa second quarter, 10.125 million pesos sa ikatlong quarter, wala ring sinabmit na listahan, maging sa anti-illegal activities operations sa 9 million pesos kada quarter. Lahat ng mga ito walang mga supporting evidence or supporting proof na may pinagpuntahan na aktibidad o may ginawang activities talaga ang DepEd na may kinalaman dito. Yung total lumalabas talaga 37.5 million pesos at ang pumirma sa mga ito si Vice President Sara Duterte. Cheryl. Kanina nagkaroon din ng objection yung defense panel sa paggamit ni House Private Prosecutor Lawyer Lorna Kapunan sa salitang copy-paste. Ano ba yung tinutukoy na dokumento rito? Cheryl, yan kasi yung tungkol naman sa liquidation ng confidential funds para sa first, second, third quarter. Ito yung certification na pinadala naman ng OVP. Yan yung para sa noong March 30, 2023, July 11, 2023, October 9, 2023. Pero ang naging observation dito ni Wamil bukod sa coverage niya doon sa tatlong quarters ay naka-attach daw as annex sa joint circular pro forma. So ibig sabihin, yung format niya, yung nakalagay na yun doon sa annex, pero sinasabi ni Atty. Capuna na tawag niya raw doon, copy-paste. At winidraw niya naman daw ito, hindi niya lang daw mapigilan yung sarili niya. Well, tinugunan din naman ni Presiding Officer Senator Chis Escudero itong objection ng depensa. Cheryl. Ano pa yung aabangan sa pagdinig ngayong araw? Haharap na rin ba ang isa pang COA auditor? Cheryl, nakaschedule talaga ngayon yung isa pang COA auditor, itong si Celine May del Campo. Pero nakadepende yan kung matatapos yung direct examination ng prosecution, yung cross-examination ng depensa, at kung magkakaroon pa ng pagtatanong o manifestation mula naman sa senator judges. Pero kung sakali, yan yung aabangan natin kung magkakaroon ng pag-uusog sa kanilang schedule, habang bukas naman isang records custodian naman mula sa House of Representatives ang nakatakdang ipapatawag para tumestigo. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes.